Ang lupeng ito ay makikita sa bandang timog ng bansang Pilipinas. Dati, ang mga nandirahan dito ay sila ang mga nagmamay-ari ng lupang ito. At ito ay mayaman sa ginto na sila nilang ikinabubuhay. Ngunit, lumipas ang panahon ay napag-alaman na wala silang kasulatan na daan tunay na mamay-ari ng nasabing lupa. Meron itong katabi na malaking kumpanya ng ginto na nagmumina ng ginto at sinasabing sila ang tunay na may-ari ng lupa at sila ay pinaral ng laayon sa kanilang kagustuhan kasama na kung ano man ang mga naitanim ng mga puno at mga halaman. Kaya inumpisa na itong palinis ng nasabing kumpanya upang mapasama na sa kanilang pagmimina ng ginto. Kaya ganito na ang itsura ngayon ng lugar na ito na isang bulubundukin. At ngayon nga ay nagmimina na sila ng ginto. Samantala, ang iba na hindi pa pumapayag ay tuloy sa nagkaagis na nilang buhay. Pagmina ng ginto sa paraan ng patagon nila itong ginagawa. At ito'y kinukuha nila ang lupa na nakakambak at nilagay sa sako na kanilang dadalhin kung saan nila ito iprosesyo para maging ginto. Gayaan sila araw-araw. Dito nila dinadala ang lupa na kasama ang maliliit na bato para durugin sa malaking gilingan na tinatawag nila ay bulber. Para ito ay maging pinong-pino at kanilang malinis para maging ginto. Mahirap na gawain ito. Marami ang kailangan gawin para ito ay maging ginto. At tulad nito na kailangan linisin naman yung pagkatulog na bato, malis yung lupa. Habang tuloy sa kanilang paggawa ay ating ikutin na itong gigit na kanilang tinitirhan. Ganito ang buhay nila sa bundok. Marumi ang paligid. Maliit na barong-barong sila nilang tinitirhan. Pag umulan, tutulo rin at halos pasya na rin. Ganito kahirap ang buhay ng mga nagiginto. Nawalan ng sariling lupa para lang kumita. Patago na gumagawa ng paraan para sila ay patuloy na mabuhay. Ang kanilang kalagayan ay hindi nakikita ng ibang mga tao sa bayan. Sa bundok sila. Ito ang kanilang tahan. Kasama ang kanilang mga ang mga punong ito ay mawawala na rin pag inumpisa na rin ng mining company na yan ay ipa-bulldozer. Balikan natin ang patuloy na pagdigiling ng lupang kasama ang maliliit na durog na bato dito sa kanilang burmil kung saan ito ay mapipino at pupunta doon sa tubig na kanilang paglilinisan ng
naging buhangin na. Tuloy lang ang pag-ikot ng Bormel. Tulad niyan, may yung naipon nilang mga durog na buhangin doon ay dito na maladadalhin at dito nila lilinisin sa malinaw na tubig hanggang sa maging malinis yung kanilang mga buhangin na yun. Alas yung mga putik. Tuloy naman yung pag-agos ng tubig punta doon sa ibaba. At tayo nilang makadami. Kapag napakapilit na sila ng mga buhangin na lang yun, dito naman nila dadalhin dito sa kinawan na. Ito ay mga buhangin na ang tawagin nila ay puro. Na nakakapit pa dito ang mga ginto. Ang gagawin naman nila ay painitin masyado yung buhangin hanggang sa matunaw yung ginto na yun ay magbubukod sa mga buhangin kanilang pinainit. Mayroon silang garindiyan para yung ginto ay miwalay doon sa buhangin. Yun ang tinatawag na asugi o yung mercury. Yan. Tuloy-tuloy lang ang pag-apay at magas din to. Mahal na yan ng oxygen. Gamit ka pa nitong building torch. Pag napanaita na masya, napainitan na yung buhangin, lalabas na yung ginto diyan at lalagyan nila ng mercury powder. Ito na ang produkto sa loob ng mahigit na 3 o 4 na buwan. At yun namang pinag-ugasa ng mga buhangin. Dito ang pinakadaluyan. Pag pumatak ng ulan, yun ang mahirap. Delikado yan sa tao. Makaka-apekto yan sa kalusugan ng tao. Diretso yan doon sa ilog. Wala nang nabubuhay ng mga isda. Yan ang servisyo na nagagawa ng pagninina. Si mga small miners at parang illegal kasi bawal yung mga ganong paghanap buhay. Kasi meron talagang gagahanap yan. Nagmamayari na yung binahandiyan. Nabili na kasi yan lupa na yan eh. Kaya sila ay parang illegal. Yan. Iyan na ngayon ang kanilang ito. Ito ay magiging patag din nila. Kukuhanin yun. May mga maliit na bato-bato yun. Durogid din yun. Anong mga punong ito na ang mga saging ay ilang araw na yan. Mamatay na rin yan. Kaya mga tuyo na nga. O yan ang iba. Patay na. Yan. O mga natumba na dahil nabakto na yan. O sayang yan. Maraming nasayang ng mga puno diyan. Mga saging, mga puno ng niyog, at iba pang punong namumunga ay hindi na makapagirabangan. Mamamatay na rin lang dahil naranasan sila nung asugi na ginagamit doon sa paggawa ng ginto. Yan. Tulad niyan, namamatay na mga punong niyog. Lalo ganong malakas na yun ang ulan. Dumadagong sansa papunta doon sa mga taniman. Dahil wala yung ilog na mayroon sana diyang pagdadaluyan. Wala na natabunan ng mga lupa.